Inamin na ni Coach Tim Cone na posibleng hindi makabalik si Scottie Thompson at Jamie Malonzo habang inaasahan naman nilang makakasama sa hanay si AJ Edu sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Kasabay niyan, inamin din niya na posibleng may pagbabago sa lineup bago sumapit ang Nobyembre. Halaga ni Scottie Thompson sa Gilas, Pilipinas, ibinahagi rin ni Coach Tim Cone. At si Dwight Ramos, ibinandera naman ng FIBA bilang isa sa mga kuminang sa kabuuan ng Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, naghahanda naman ngayon ang Gilas, Pilipinas sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers kung saan kabakbakan ng Gilas, Pilipinas ang Hong Kong at New Zealand. Tanong, ano ang plano ni Coach Tim sa mga injured players? May papalitan ba siya? Tutukan po natin si Coach sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Wala akong nakikitang gagawing pagbabago sa 12 players sa ngayon kung healthy naman sila. Hindi ko alam kung paano, kailan babalik si Scottie. Si Jamie, maaaring hindi rin siya makasama sa susunod na window. Umaasa rin kami na makakasama namin si AJ. Okay guys, malino naman yung sinasabi ni Coach Tim. Wala siyang nakikitang pagbabago sa team sa ngayon. Sa ngayon. Hindi niya nakikitang palitan ng kasalukuyang hanay ng Gilas, Pilipinas. Ibig sabihin, yung hanay na sumabak sa Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Riga, Latvia. Sa ngayon, tingin ko naman malulusog silang lahat, di ba? Walang issue sa health nila. Pero yung pinaka-highlight siguro ng paliwanag ni Coach Tim is yung estado ng tatlong naka-sideline dahil sa injury. Si Jamie Malonzo, si Scottie Thompson at si AJ Edu. Walang kasiguruhan yung tatlo base kay Coach Tim Cone. Meaning, posibleng wala pa rin silang tatlo sa susunod na window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, which is sa tingin natin malaking kawalan ulit sa Gilas, Pilipinas. Malaking kawalan kasi sila talaga yung priority in case na malulusog sila. Sayang, di ba? Sayang kasi alam natin nakapattern ang mga play ni Coach Tim Cone sa kinuha niyang unang 12 na kinabibilangan ng tatlong na sideline, si Jamie, si Scottie, and si AJ Edu. Base sa pahayag ni Coach Tim, wala pa silang plano ngayon para sa pagbabago sa lineup ng Gilas, Pilipinas. Pagbabago na kalaunan ay inamin niyang posibleng maganap bago dumating ang FIBA Asia Cup 2025 qualifiers sa Nobyembre. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Magpapasya kami sa puntong yon. Kung sino ang idadagdag, kung sino ang tatanungin at titingnan kung libre sila. Patuloy naming susubukan na manatili sa original 12. May dahilan kung bakit gusto namin silang tatlo. Silang tatlo na kulang sa lineup namin. Hindi yun nagbago. Hanggat malulusog sila, magiging bahagi sila ng grupo. Again, base kay Coach Tim Cone, bago mag-November, magde-decision sila kung kukuha sila ng ibang players para punan yung kawalan ni Scottie, ni Jamie at ni AJ Edu. Malaki kasing kawalan talaga yung tatlo sa lineup. Ramdam ni Coach Tim Cone yan sa kampanya nila dito sa OQT. Wala silang legit point guard eh. Legit kasi hindi naman talaga point guard ang nilalaro ni Dwight Ramos dito sa Gilas. Pero napilitan siyang laruin ng pwesto ni Scottie, di ba? Sa kabutihang palad, nag-deliver si Dwight Ramos ng maganda doon. With flying colors, sabi nga nila, ang ganda ng nilaro niya doon doon sa kampanya ng Gilas dito sa OQT. Problema, kinulang sa bigs ang Gilas. Nung mapagod na si Japit at Junmar, walang AJ Edu na sasalo kasi injured na nun si Kai Soto. Sa laban ng Brazil to guys ha. Sa kaso ni Jamie, sayang yung athleticism niya, yung bilis niya, yung rugged ng kanyang laro. Kailangan nyo ng Gilas sa mga crucial na minuto. Laking bagay nung kasi eh. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Coach Tim Cone, hindi na niya napigilan ng sarili na ilabas kung gaano kahalaga sa kanya at sa Gilas, Pilipinas si Scottie Thompson. Kasabay niyan, ibinida rin niya ang naging papel ni Dwight Ramos. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sinabi ko na ito bago magsimula ang OQT. Alam ng lahat kung gaano ako personally at ang coaching staff umaasa kay Scottie. Everything is built through him. Malaking kawalan siya para sa Gilas. Kinailangan naming ilipat yung mga players, especially si Dwight. Sa tingin ko mas malaki ang maiaambag ni Dwight kung andun siya sa natural na position niya.
kinailangan niya maglaro ng ibang posisyon. Okay, so ganun kabigat at ganun katindi yung pangangailangan nila kay Scottie talaga. Ganun din kalaki yung tiwala ng pamunan ng SBP at ng Gilas Pilipinas, lalo na si Coach Tim Cone kay Scottie Thompson. Ibig sabihin, sayang talaga sa Scottie kung wala siyang injury. Base sa paliwanag ni Coach Tim Cone, baka iba yung nangyari sa OQT. Pero in fairness, ipinalit nila kay Scottie si Dwight Ramos. Katulad nung nauna nating pahayag, magandang na-deliver ni Dwight Ramos sa Riga, Latvia. Isa talaga siya sa sinandalan ng Gilas Pilipinas nung time na yon. Yung mga birada niya sa tres, pasok sa loob, laking bagay po nun. Siyempre, ba talaga kung andun siya sa comfort zone niya? Kung hindi siya nailipat ng pwesto dahil sa pagkawala ni Scottie. Mas maganda sana kung magkasama silang buo, di ba? Yun ang sinasabi ni Coach Tim Cone. At least, wala sanang nabago ang posisyon at posibleng mas maganda pa naging resulta ng kanilang kampanya. Ang mga sinabi ni Coach Tim tungkol kay Dwight Ramos ay tila hindi naiiba sa papuring ibinigay din ng FIBA. Nakita rin nila ang kakisigang ipinamalas ni Dwight Ramos sa naging kampanya ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Kung anong sinabi ng FIBA, narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ng FIBA sa FIBA at basketball. Alisin mo si Justin Brownlee at Kai Sotto sa equation, makikita mong si Dwight Ramos ang man of the moment para sa Gilas Pilipinas sa Riga. Matagal nang usap-usapan ang kanyang pangalan sa Pilipinas. Umaasa na sa wakas ay makapaghahatid siya sa big stage. At binigyan naman siya ni Coach Tim Cone ng mga gamit para gawin yon. Tsaking lagi siyang libre sa perimeter, mabilis at epektibo siyang tumugon sa adjustment ng depensa ng kalaban. Ang resulta, isang unbelievable run na natapos lamang sa laban sa Brazil sa semifinals. So maging si FIBA, kumbinsido na maganda yung ipinakita ni Dwight. Ibig sabihin, hindi nagkamali si Coach Tim nang tapikin niya si Dwight para gawin ang ginagawa ni Scottie, na kasalukuyan pa rin hindi alam kung makakasama ng grupo ng Gilas kapag humarap na sila dito sa New Zealand at Hong Kong ngayong Nobyembre po yan. Grabe din yung itinalang stats ni Dwight sa OQT. Meron siyang 13.7 points per game. Meron siyang 47.4% mula sa 3-point area. Almost 50% na po yan. Ang laki ng percentage, di ba? At nakita naman natin na isa talaga yung mga birada niya sa tres sa sinandala ng grupo ni Coach Tim dito sa kampanya sa OQT. Kinapos nga lang tayo sa Brazil kasi unang-una sobrang athletic nila. Pangalawa, kulang na tayo sa tao nung magsimula yung OQT. Nakulangan pa tayo nung hindi maglaro si Kai Sotto sa laban ng Brazil. Siyempre, alam ng lahat na bungay ng pagbagsak sa kanya ni Goga Bitadze sa ilalim. Again, nakaraan na ang FIBA, pero buhay na buhay ang itinala nilang performance, lalo na si Dwight, na ibinida ng FIBA na isa sa mga kuminang sa nasabing torneo. So guys, maraming salamat.